Dear Empire Heart Romances, magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang akong James. May-ari ako ng isang maliit pero dinadayo na coffee shop dito sa lugar namin. Hindi ko na lang pangalanin kung taga saan ako. Simple lang ang buhay ko. Paggising sa umaga, may maganda akong girlfriend na mag-go good morning. Isang teacher si Leslie, masayahin at sobrang daldal. Pero sa kabila ng maayos naming relasyon, may isang presensya na unti-unting naggulo sa tahimik kong mundo. Si Joanna. Si Joanna ang best friend ni Leslie. Maganda siya pero tipong mysterious beauty. Tahimik lang siya. Laging nasa isang sulok. Aaminin ko, medyo masungit ang aura niya. Sa tuwing may lakad kami ni Leslie, laging kasama si Joanna. Sabi ni Leslie, gusto niya lang daw laging kasama ang kaibigan niya para hindi ito maboring sa bahay. Wala naman akong reklamo noong una. Pero habang tumatagal, nahuhuli ko ang sarili ko na palihim na nakatingin sa kanya. Habang abala si Leslie sa pagkukwento tungkol sa mga estudyante niya, ang mga mata ko ay nakapako kay Joanna. Madalas siyang nakayuko, abala sa pagtitig sa phone niya at seryosong nakikipag-chat. Hindi ko maiwasang humanga sa pagiging misteryoso niya. Alam kong mali. Alam kong pagtataksil ito kahit sa isipan lang at alam kong kapag nalaman ito ni Leslie, siguradong gulo ang mangyayari. Pero parang magnet si Joanna. Kahit hindi siya nagsasalita, ang lakas ng dating niya sa akin. Sigurado rin naman ako na wala siyang interes sa akin dahil ni hindi niya ako tinatapunan ng tingin. Isang Sabado, nag-date kami ni Leslie. Pero laking gulat ko at aminin ko, nalungkot ako nang mapansin kong hindi niya kasama si Joanna. Pakiramdam ko, nawala ng kulay ang paligid. Hindi ako mapakali, parang may kulang. James, okay ka lang? Parang wala ka sa sarili. Puna ni Leslie habang kumakain kami. Oo, naninibago lang ako. Nasaan ang chaperon mo? Bakit hindi mo kasama si Joanna? Pilit kong biro. Ngumiti si Leslie, pero may halong panunukso. Ay naku, nakipag-date na ang lola mo. Sa wakas, makikipagkita na raw siya doon sa matagal na niyang kachat sa messenger. Yung lalaking kinukwento niya sa akin na sobrang kulit. Biglang huminto ang mundo ko. Parang may kung anong tumusok sa dibdib ko. Hanggang sa isang mapait na katotohanan ang bumalik sa alaala ko. Isang sikretong ako lang ang nakakaalam. Noong nakaraang taon, bago ko naging nobya si Leslie, at huli nang nalaman ko na mag-best friend sina Leslie at Joanna, may nakaka-chat ako sa isang dummy account. Halos gabi-gabi kaming magkausap. Sobrang lalim ng usapan namin, pero ayaw niyang magbigay ng picture. Ilang beses ko siyang hininga ng litrato, pero lagi siyang tumatanggi. Dahil sa inip ko, at sa pag-aakalang baka scam siya o baka hindi naman siya kagandahan, ibinigay ko ang account na yun sa pinsan kong si Ricky. Sabi ko kay Ricky, siya na ang tumuloy dahil tinatamad na ako. Hindi ko akalain na ang babaeng binitawan ko dahil lang sa kawalan ng picture ay ang babaeng na ngayon ay tahimik kong hinahangaan sa bawat pagkakataon. Ngayon, heto ako. Nakikinig sa kwento ni Leslie kung gaano kasaya si Joanna sa pinsan kong si Ricky. Nagsisisi ako. Sobrang pagsisisi na binitawan ko ang pagkakataong mapalapit sa kanya noon ng mas maaga. Pero heto ang mas masakit. Kailangang manatiling tikom ang bibig ko. Hindi ko pwedeng sabihin kay Leslie na ako ang orihinal na kachat ng best friend niya. Hindi ko pwedeng aminin na ang taong mahal niya ay may lihim na pagtingin sa kanyang kaibigan. Mahal ko si Leslie at ayaw ko siyang masaktan. Kaya kahit parang pinupunit ang puso ko, tuwing makikita ko masaya sina Joanna at Ricky, kailangan kong mangungumiti at magpanggap na wala lang. Hanggang tingin na lang ba talaga ang magagawa ko? Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, dapat ko bang kalimutan si Joanna? Anong gagawin ko para tuluyan na siyang mawala sa isipan ko? Maraming salamat. Nagmamahal, James. May saloobin ka bang hindi mo masabi? May kwento ka bang matagal mo nang kinikimkim?
Isang pag-ibig na hindi natuloy, isang sakit na hindi mo maibulalas, o isang lihim na gusto mo nang pakawalan. Magpadala ng iyong confession at ibabahagi namin ito ng may paggalang at pag-iingat dito sa Dear Empire Heart Romances. Hindi mo kailangang ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Minsan, ang pagsulat ang unang hakbang para gumaan ang puso. I-message lamang ang aming pahina upang magpadala ng iyong confession. Baka ang kwento mo ang susunod na makakapagbigay aral o pag-asa sa iba.